guys! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, ang pag-uusapan naman natin kung paano mag-culture ng mosquito larvae or ng kitikite para sa ating mga betta fish. And without further ado, let's get started! Welcome back sa aking YouTube channel, and for today's video, pag-uusapan nga natin kung paano mag-culture ng mosquito larvae or ng kitikite. And bago tayo magsimula sa video, please make sure to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kayong updated sa aking new videos. At sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, my name is Erwin. Nag-share ako ng mga call center tips, call center video. And right now, nag-share ako ng pinagkakabalan ko right now, which is betta fish keeping. And for today's video nga, ay tuturuan ko kayo kung paano mag-culture ng kitikite para sa ating mga betta fish or mosquito larvae. So guys, maganda kasi yung live foods para sa ating mga betta fish para mas healthy sila at para mas maganda yung color ng ating mga betta fish. So later on, or ito, papakita ko sa inyo yung video ng isang betta fish ko dito na pure live foods lang yung pinapakain ng kapatid ko sa betta fish na to. Itong betta fish na to is from my brother, and then binigay niya sa akin kasi hindi niya na naalagaan kasi nga nag-work na siya. And then right now, isa siya sa mga betta fish ko na laking mosquito larvae lang yung pinapakain niya. So guys, itong betta fish na to, laking mosquito larvae siya or kitikite. So kung makikita nyo naman guys, ang ganda ng color niya at sobrang active niya. So ito yung kagandahan guys, pag mosquito larvae yung pinapakain natin sa ating betta fish, mas healthy yung ating mga betta fish at mas active. Sana makakuha ko ng picture nito nung baby pa to or nung hindi pa malaki itong betta fish na to, makikita nyo yung difference nila. So before itsura niya and then after itsura niya nung lumaki na siya gamit ang mosquito larvae or kitikite. So, ayan siya guys. And guys, ito lang yung mga kailangan nating materials para makapag-culture ng kitikite. Kailangan natin ng planggana. And next, stock water. So this stock water is for almost more than 3 days na stock water. And lastly, kailangan natin ng talisay leaves. So, yun yung kailangan natin guys. Kailangan natin ng planggana, stock water, and then talisay leaves. So guys, ganito lang natin siya i-prepare. So, kunin natin yung ating planggana. And then, kunin natin yung ating tubig. Ilalagay natin dito sa planggana yung tubig. And then after that, kunin natin ang ating talisay leaves. So much better guys, pag yung talisay leaves na ilalagay natin is crunchy. Ayan guys. Mas maganda kung crunchy yung ating talisay leaves na ilalagay para mas makatas siya. Ayan, mas maganda yung crunchy na talisay leaf. I-crumpled lang natin siya para mas mabilis siyang humalo sa tubig. Para mas ma-attract din yung para mas mabilis ma-attract yung mga mosquito natin or yung mga lamok. Ayan. After natin makrampod, lalagay lang natin siya dito sa ating water. Ayan. Lalagay lang natin siya dyan, guys. Ang ating mga tuyong talisay leaves. And then yan, ready na siya guys. And then much better guys kung meron kayong pangtakip dito sa top.
para mas lalong ma-attract ang ating mga lamok. And the next step na gagawin natin, kailangan natin siyang ilagay sa madaming halaman. Since dito sa bahay namin marami kaming halaman kasi nanay ko plantita, ilalagay natin siya sa ilalim ng mga halamanan. So, let's go. Lagyan na natin. And guys, kaya kung nakikita nyo, ito yung mga halaman ng nanay ko. Ito yung mga halaman ng nanay ko. And then, nilalagay natin siya dun sa ilalim. Sa ilalim na part na yon para mas madaming lamok na pumunta sa ating planggana. So, lalagyan na natin siya, guys. Diyan ko lang siya nilalagay, guys. And then, meron ako dito pang takip. Ayan, ito. Nilalagyan ko siya ng takip na ganyan para mas ma-attract yung mga lamok. So, diyan ko lang siya nilalagay, guys. And then, after 2 or 3 days, ipapakita ko sa inyo, guys, yung resulta. So, ito na, guys. After 2 days pa lang to, guys. After 2 days, ganito na kadami yung mga kite-kite sa ating water. O, diba? Sobrang dami na nila, guys. After 2 days pa lang yan. So, after 2 days, ganyan nakadami yung na-culture natin na kite-kite at pwede na natin silang ipakain sa ating mga betta fish. And guys, ito naman yung procedure natin kung paano natin i-harvest yung mga na-culture natin na kite-kite or mosquito larvae. Tinatanggal ko lang yung mga dried talisay leaves para pag finilter natin sila or in-strainer natin sila, hindi masasama yung mga talisay leaves. And guys, ito na yung mga na-harvest natin na mosquito larvae or mga kite-kite. So, ganun lang siya kadali, guys. At the same time, makakatipid tayo ng pera dahil hindi tayo gagastos sa pag-harvest or pag-culture ng ating mga kite-kite or mosquito larvae. At the same time, much better to para sa ating mga betta fish para mas healthy sila. So, ganyan kadami, guys, yung kite-kite na na-culture natin right after 2 days pa lang. At guys, dito na nga nakatapos ang ating video for today. Ito na nakabilis or kadali mag-culture ng mosquito larvae or ng kite-kite para sa ating mga betta fish para mas healthier ang ating mga betta fish. At kung nagustuhan niyo ang video na to, guys, please don't forget to hit that subscribe button and that notification bell para lagi kayong updated sa aking new video. And guys, kung meron kayong questions, comments, suggestions, please comment down below para magawa na siya ng video at para masagot ko rin ang mga katanungan niyo about fish or betta fish keeping. Happy fish keeping! Bye!